Interview na po kanina, I guess nandito lahat ang mga candidates, no? Yung mga iba dyan are not candidates. Pero hopefully makinig din kayo. Baka sakaling ma-refresh. Sabi nga ni Sister Kenda, ma-refresh. And welcome on behalf of Tess, my wife. Welcome to Bayanihan. Sana hindi lang itong bisita nyo yun. Makabalik pa kayo. Amen. I think you'll be back next week. Sunday. Okay. At sa mga ibang araw pa. So my talk today is about receiving God's gift. Ano yung sa Tagalog? Mga kuligo eh. Ano? Pagtanggap sa regalo ng Panginoon. Okay. Alam niyo ng regalo na yun? Di ba? Hala? Nag-uusap tayo paano tayo pinarregalo, hindi niyo pa alam kung anong regalo. Wala pa daw natatanggap. Ay, ba't mag-usapan na paano tanggapin? Hindi niyo pa alam kung ano po tatanggapin niyo. Ano yan? Sino ba nagbigay ng orientation sa inyo? Sino nagbigay ng orientation kung ano ang mangyayari dito? Mga shepherd. Wala ba siyang sinabi kung ano mangyayari sa inyo? Hala? Surprise! Yung mga patsukulat, gumraduate ba kayo dyan? Mga non-candidates? Ano daw ang regalo na matatanggap? Joy. Ha? Ano ba yung mga gift ng Holy Spirit? Joy. Wala, hindi tayo magkasundo. Okay. I need you to the ano. Anong unang topic nyo? Top 1. God's love. Sinong pinag-uusapan doon sa God's love? Ha? Kapitbahay niya? God the Father. Diba? Yun lang naman doon. God the Father. It's basically telling you na meron tayong Panginoong Diyos, di ba? Na siya ang lumikha ng lahat. Amen? Every single part of, everything that we see has been created by God. Amen? And God has always been good. Wala gusto sumagot. Meron tayong butihing Diyos. Mabuti ang Diyos. Amen? Kaya lahat ng nilikha ng Diyos are supposed to be good. Amen? Sabi nga namin sa simula noon, God does not create junk. Hindi siya gumagawa ng basura. Hindi siya gumagawa ng lapsap, kumaga sa Chinese pa, no? Everything that God has created is good, including each one of us. Amen. Naniwala ba kayo dyan? Okay. So kung kayo'y naniwala, tapos ng talk 1. Hopefully, alam niyo na kung anong indication sa kabutihan ng Diyos. Diba? Give me one evidence na mabuti ang Diyos. Nilikha tayo. Nilikha tayo. Okay. Hindi tayo aksidente. Hindi tayo bigla na lang lumitaw sa mundo, no? Hindi tayo, what you call that? Nadapa lang ang nanay nyo, bigla kayong Lumabas. nabuo. Although there are indeed some of us na hindi desirable ang paglikha sa atin, hindi naman siguro. Nabuo tayo minsan in the most difficult circumstances. No? Minsan, yung mga magulang natin, hindi tayo pinlano, na aksidente lang. Ang iba, hindi pa nga nag-asawa, nabuo na. Diba? But, whatever circumstance, kung paano tayo na punta sa mundong ito, na buhay, we have to trust that God in His goodness, no, has a divine purpose for creating us. Now, ang question ngayon, alam na ba natin ang purpose kung bakit tayo sa mundong ito?
Wala. Blanco. Ay, mga gumraduate, dapat by now, you should know. Itong mga candidates natin, medyo pwede pa nilang pag nilay-nilayan, no? Iisipan pa nila. You're entitled to doubt. At sana naman yung mga gumraduate na, sure na kayo. Dahil nagsiserve na kayo nga dito, no? Sabi nga ni Brother John kanina, ang pagsisilbi natin dito, hindi para sa sarili natin. Ang pagsisilbi natin, dahil we recognize the goodness of God. And ang purpose natin, tandaan nyo to, is to be that goodness na nakikita ng iba. Kasi hindi naman nakikita si Lord, di ba? So we should see God in one another. Okay. Kaya tayo dito, ang LSS na to, is supposed to be a way for us to allow the goodness of God to show up. Okay? That's talk 1. That's the goodness of God. Talk 2, anong pinag-usapan sa talk 2? Salvation. That's the topic. Pero sino ang pinag-usapan doon? Jesus. Si Jesus. Sino si Jesus? Our God and Savior. Ha? Our Savior. Our God the Savior. Siya po ang anak. Diyos Ama. He is the Son of God. Amen? In fact, sa Gospel reading today, He's also the bread of life. Maraming titulo si Lord. But in the context ng LSS natin na to, Jesus is the Son of God. Anong ginawa niya? What is significant about Jesus as the Son of God? He came, di ba? Nagkatawang tao siya Dalang ng Espiritu Santo. to save us. Paano yung saving na yun? Nagpakamatay Dahil na namamatay na tayo? Nalulunod na tayo? Nawawala na tayo? Paano mo sabihin yun sa Tagalog? Tinatakbuhan natin si Lord, si God the Father. So, Jesus is the Savior. Pero, the question, saan tayo dapat i-save? No? Saan tayo niya dapat iligtas? Sa mga kasalanan. From all our sins. From the death of sin. From the power of darkness. No? Well, remember, this is life in the Spirit. So, this seminar is not talking about the physical life. Although, there is an implication of physical life. We're talking about the spiritual life. So, everything, hopefully, we're talking about here is in the spiritual dimension. And in the spiritual dimension, alam niyo bang spiritual dimension? Hindi natin nakikita yan. Mayroon pong conflict dyan. Di ba? Sino ang magkatunggali sa sa conflict na yan, spiritual warfare? Devil. The devil, right? Ano si devil? Anong role ni devil? The destroyer. Anong dinidestroy niya? Ang inyong kaligayahan? Ang inyong kapayapaan? Ang iyong kabutihan? Lahat ng binigay ng Diyos. Okay. So we have talked about the goodness of God. We talk about Jesus in salvation talk. Now, kanina, ano ang pinag-usapan? New life. Sino ang pinag-usapan? Kami. Kayo? Holy Spirit. Kayo nakikinig, hindi kayo pinag-usapan. Dito sa talk na to, pag-usapan natin kayo. Okay. But, the top 3, which is the new life, actually, ang bida dyan is the Holy Spirit. Okay. Now, sabi nga nila, kung bago ka palang, hindi ka pa Kristiyano, you will receive the Spirit. That's the gift. Yeah. Ang unang regalo binigay ni Lord sa atin is the breath of life. And that breath of life is the Holy Spirit. But the Holy Spirit comes with a lot of things. Marami siyang regalo. Diba? Marami siyang dala-dala. Dahil ang purpose ng Holy Spirit is to be our companion. No? God with us.
Yan. Kaya kung tayo ay, we don't have an illustration dito, no? Meron tayong 3 parts, no? Ang pagkatao natin, the physical dimension, no? The body, the soul, no? Andun yung mind natin, emotions natin, di ba? Ang intellect natin, that's the soul. And there's the spirit, ang central part ng pagkatao natin. And that spirit is connected to God because that spirit is from God. We were created in the image and likeness of God. God is a spirit and we are created in the image and likeness of God. So we are a physical being, but at the same time, we also are a spiritual being. Clear ba yan? So sa seminar na to, which is Life in the Spirit Seminar, we are talking about our spiritual life. Kung ano talaga to ang spiritual life natin. No? Kaya iba to sa mga physical seminars ng mga nagpapa-beauty, nagdinegosyo, mga kung ano-ano pa mga what you call that, gig natin. We're not talking about that. Here we're talking about God, His plans for us, and how we can be part of God's divine plan para sa creation niya. Wow, sabihin niyo, ganun, big time. Big time ang plano ni Lord para sa atin. Amen? Amen. Hindi po tayo, again, kinreate ni Lord para lang dumaan sa mundong ito, no? Sabi nga nila, I know, I'm talking about the orientation. Pinanganak tayo, baby tayo. Diba, nang baby tayo, wala tayong role sa mundo. Palamunin lang tayo. Diba? Yes. Everything has to be done for us by our parents. Pag umiyak, papakainin. Pag nagtatanong, papaluin. Ang kulit mong bata ka! Magtatanong ng tanong, ngayon pala naubusan ng sagot ng magulang. Obvious ba? Meron ba tinatamaan dyan? Dahil sa kakulitan ng anak, naubusan ng sagot ng tatay ng nanay, pinalo na tumahimik ka. Kaya yung bata tumahimik na, ayaw na magtanong. Okay, yung mga bata na mahihain, yan. Sinasibihan na, huwag ka magtanong. May joke tuloy nun. Yung isang bata na sa eskwelahan, Sino ang pumatay kay Magellan? Sino pumatay sa Magellan? Kay Magellan? Ha? Lapu-lapu. Hindi nyo alam? Si Lapu-lapu, di ba? O ito ngayon, sino pumatay kay Lapu-lapu? Si Bastiya. Ha? Tatay niya. Sabi ng bata, hindi ko po alam. Sabi, dalhin mo tatay mo bukas. Hindi ka tinuturuan. Sinabi ng bata sa kanyang tatay, Tay, pupunta ka bukas. Bakit? Tinatanong ako ng teacher ko kung sino pumatay kay Lapu-lapu. Alam niyo ba, Tay? Sabi ng tatay, hindi naman ako. Bakit ako pupunta? Di ba? No, kaya tayo marami sa atin na naliligaw ang landas. Nahihirapan tayong intindihin ng Diyos. Kasi nung maliit pa tayo, iba-ibang sagot binibigay sa atin. Kaya sa totoo lang, naging Kristiyano tayo, hindi natin alam kung ano talaga ang kahulugan ng pagiging Kristiyano. Ano talaga ang role ng pagiging Kristiyano natin sa buhay natin, di ba? Mas lalo na kung ano ang calling ni Lord para sa atin. Kaya magpasalamat tayo, magkaroon tayo ng Life in the Spirit Seminar para kahit papano yung mga tumanda ng kulang sa kaalaman o ibang kaalaman, magkakaroon naman tayo ng kaliwanagan. Amen? Amen. Pwede palakpakan natin ng kandang seminar ito. Magpasalamat kayo sa kanila pagkatapos ito, ha? Although kahit sila siguro, hindi sila pumatay kay Lapu-lapu. Okay? Amen? Okay.
Haba na introduction ko, ubos na yung topic ko. My topic today is receiving God's gift. Supposed to be, kung bagong Kristiyano ka, sabi nga nila, you will be baptized. Di ba may baptism in the Spirit tayo later on. Sa Catholic Life in the Spirit Seminar, itinuturo sa atin na actually, hindi naman natin matanggap for the first time pala ng Holy Spirit. In fact, natanggap na natin during our baptism. Amen? Amen. And that Spirit that we receive has resided, na nanatili sa atin yan during our whole existence. Nandiyan sa atin. Ang question lang, kung ang Holy Spirit na yan, inalaw ba? Kasi the Holy Spirit is supposed to be our guide, our teacher, our protector, no? Our counselor, no? Kung may mga agam-agam question tayo, siya ang paliwanag sa atin. Ang question na lang, kung hinayaan ba natin ang Holy Spirit na gumalaw sa buhay natin? Kasi ang mundo natin, especially, well, you know that, no? The world teaches us differently. Ano yung tinuturo ng mundo? Magpagaling ka, mag-aral ka, para pagkatapos mo na mag-aral, makapagtrabaho ka. Pag makapagtrabaho ka na, anong nangyari? Mabibili mo na ng gusto mo. Pati asawa mo, pwede mo nang bilhin. Amen. Mabili mo na lahat. Para ano? Anong purpose nun? Mabibili. Maganda ang buhay. Ayan, kagandahan ng buhay. Karangyaan. Hindi ka maghihirap. Sabi nila, maghihirap ka muna sa trabaho, kayod kalabaw ka. Para later on, hindi ka maghihirap. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, hirap pa rin. Amen? Sino hindi naghihirap dyan? Palakpakan natin. Wala. Kasi all of us, habang nandito sa mundong ito tayo, mundong ibabaw, dadaan at dadaan tayo ng hirap. Amen. Ang question na lang, kung ang hirap na yan ay dahil kagagawan mo. Yes. Tayo na, self-inflicted na hirap, di ba? Yes. Dahil sa mga maling choices natin. Amen? Amen. At kahit minsan sinisisi natin ang ibang tao dahil sa kahirapan, ay, kung mayaman na si tatay at nanay ko, hindi ako dadaan sa kahirapan. Sana kung tinuruan nila ako na maayos, hindi ako maghihirap. Never natin narinig na mali ang decision ko. Mali ang pinili ko. Amen? Pero dito, hopefully, before you are prayed over for the baptism in the Spirit, we will confront that question. Aling mga bagay na sanin ang kahirapan natin, lahat ng kaguluhan sa buhay natin, ang dahil sa iba at saka dahil sa atin. Amen? Sinasabi nga nila, si Lord is good. God is good. Amen? Amen. And He wants the best for us. Amen. Okay, isa lang sumagot. Amen. Amen. Ang goodness ng God the Father is unquestionable. Amen? Amen. But the reality is a lot of things in our life, no? Maraming bagay sa buhay natin are not good. Or sometimes it's not something that we like. It may be good, but even if it's the best one, kung hindi nyo gusto, wala pa rin. Kahit pag-usapan na natin, mga boyfriend nyo, mga asawa nyo, kahit siya pa yung pinagkapogi dyan, no? Pero kung hindi siya yung type nyo, wala. Diba? Amen? Amen. Kahit na siya pinakamayaman na manliligaw nyo, kung hindi niya siya type, hindi. Diba? Para ano yung kanta? Ano?
Ewan ko ba kung bakit type kita. Parang ka na, di ba? Hindi naman gwapo. Oh, hindi naman mayaman. Makulit nga lang. Nawala tuloy ako sa talk natin. So God, in His goodness, He is good. But we made a lot of choices sa buhay natin, no? Maybe nung bata pa tayo, hindi pa tayo independent thinker, okay lang yun, no? Kasi ituturo ng parents natin, ipos natin, itong damit isusuot mo, itong kulay bagay sa iyo, dito ka dapat mag-aral, di ba? Pero pagdating sa point na pwede ka nang pumili ng damit mo, may pambili ka ng sariling mong damit, meron ka ng kurso na gusto mo, no? There's a point in time na magle-let go ang magulang natin para i-pursue natin ang sarili nating, what you call that? Destiny. Destiny. Minsan, career pa, tawag natin, di ba? Ikaw ba ay gusto mo maging doktor? Gusto mo ba maging inhinyero? Gusto mo maging tindera? Gusto mo maging driver ng MTR? You know, yung anak namin, tinanong namin, Rak, ano gusto mo? Gusto ko mag-driver ng MTR. Parang napaka-social na relax na okay, di ba? Yun pala, pag nandun ka na, nagdadrive ka na ng MTR, napaka-boring ng buhay. Pero mo, atras sa bagti ka lang. Gano'n, di ba? Gano'n nakikita mo. Nakikita na, boring pala ang buhay ng MTR. Gusto ko naman maging whatever, negosyante para gaya kung maraming lugar, di ba? Problema naman kung anong negosyo yung papasukan. Di ba? Anyway, so let's talk about how our life, which has been good, supposed to be good. Paulit-ulit ako yan. Hindi, at this point in time, siguro, you cannot, or all of us cannot say that we have a perfect life. Amen? Yes. Some are a little bit imperfect. 90% perfect, 10% imperfect. Ang iba naman, baliktad. 90% imperfect, 10% lang ang perfect. Wala man siguro diyan magsasabi na 100% imperfect ang buhay niyo, diba? Healthy naman kayo. Although mayroon dyan na may health problems. Diba? May trabaho naman kayo. So hindi niyo naman masasabing imperfect ang buhay natin. Now, nang inimbita kayo for this seminar, ano ang nag-convince sa inyo na mag-join sa seminar na to? Is it because you were forced to join? Pinilit pa kayo? Pinilit pa naman ito? Inimbita kayo, di ba? Amen? You were invited? Okay. Sana tinanggap nyo ng maluwag sa kalooban yung pag-attend nyo sa seminar to. Hindi kayo pinikot, ha? Walang pikot. Si Lord hindi namimikot. Sabi nga sa Revelation, the Lord said, Behold, I stand at the door and I'm knocking. That door, sabi nga nila, yung door na yan na tinatayuan ni Lord, na knock siya, wala pong handle sa labas. Walang susi sa labas. Ang susi nasa loob. Which means, kailangan nating buksan sa loob para makapasok si Lord. Are you ready to do that? Yes. Wow. Kayo doon. Pinapasok niyo na si Lord? Yes. O pinalis niyo na? Relax ka muna, Lord. Ako na lang muna dito. No? That's the problem. Well, sometimes it's not a question of allowing the Lord. But sometimes, oftentimes actually, we open ourselves to the Lord and then we start seeing things na itinuturo ng Panginoon sa atin. At tinatawag tayo ng Panginoon, which sometimes is not compatible with our own, what you call that?
ambition, matawag ba din ambition? Incompatible sa ating pangarap. Minsan, in calling ni Lord, siya pa naging hadlang sa mga gusto nating maabot at magawa, mangyari sa buhay natin. Amen? Amen. Kaya, you can see that even in our relationship with our parents. No? Magulang natin, di ba? If you really look back, how many times or how many percent yung mga sinabi ng mga magulang natin na para naman sa kabutihan natin, pero sinusuway natin. Marami, di ba? Kung meron dito na sinunod nila magulang la 100%, ipagtayo natin ng ributo ngayon. You know why we do that? Bakit natin sinusuway ang mga magulang natin? Not all the time, but many times. The same question is, bakit hindi natin pinapakinggan si Lord sa tawag niya sa atin at ipinipilit natin ang gusto natin? Well, I'm saying this because the key to receiving God's gift, to receiving the Holy Spirit that will hopefully from now on, tulad ni sinabi ni Brother John, pag natanggap natin ng totoo ang Holy Spirit, natanggap ng bukal sa kalooban, kasama na doon ang pag-surrender natin sa kalooban ng Holy Spirit. The Holy Spirit is also God. That's the third person, right? Kasama na rin doon ang ating pag-submit ng ating will. Kasi problema natin, no? We have our own will. Sa mga animals, sa mga creature ni Lord, they were given instincts, di ba? Mga kalabaw, pusa, aso. They have their instincts. Pero sa ating mga tao, God has endowed us with something na hindi niya binigay sa animals. Ano yun? That's the gift of free will. Free will. Well, because that free will is actually coming from the fact that God loves us. Here's God's love. He loves us so much that He doesn't want to impose on us. Ayaw ni Lord na ipilit sa atin ang kanyang kagustuhan. What He does is, He reveals to us. Ipinapakita niya sa atin kung ano ang plano niya sa atin. Paano niya pinapakita yan? Through the things that happen in our lives. Through our parents. Through the many people who have been part of our upbringing. Mga teachers natin, di ba? Mga taong tumulong sa atin. Nakikita doon ang goodness ni Lord. Ang question na lang natin, are we able to see God's hand, ang kamay ng Panginoon, na gumagalaw sa likod ng mga tao, mga circumstances na ipinapakita ni Lord sa atin? Well, I prepared a lot of things sa presentation, kaya wala tayong slides. The highlight of this seminar, no? Lahat ng mga preparasyon, orientation, mga talk na yan, is leading to one thing. The climax of the seminar is the baptism in the Spirit, which is this afternoon. Si Father Day will come here. But this baptism in the Spirit, or we call it actually the outpouring of the Holy Spirit, dahil nandiyan naman ang Holy Spirit sa atin, hahayaan natin. We will pray with you, the community will pray with you, para ang Holy Spirit makagalaw ng malaya sa buhay natin, sa buhay nyo. And how do we do this? We surrender our life
to God. We acknowledge the things na hindi na kontra, taliwas or opposed sa will ni Lord sa atin. Kaya I hope na na-mention na rin sa inyo na part of our sacramental requirements sa LSS, the Catholic in the Spirit Seminar, is nakapag-confession tayo. Okay, I will not ask you if you have. Bahala na ka doon. But the purpose ng confession is to also acknowledge the things that are ungodly sa buhay natin. In fact, sinasabi namin dapat it should be a general confession. Not only since the last time you had your confession. So, if you had your confession 2 or 3 months or 1 month ago, normally, kukonfess na natin yung latest happenings, di ba? Latest na nangyari. Sa general confession, we go back in time. Sa lahat ng mga bagay na ma-recall natin, where we have done wrongdoing, o meron tayong pagkukulang, o meron tayong disobedience, o meron wrong choices tayo na hindi pa na-deal. Kasi karamihan sa atin, meron tayong mga, I'd like to use it, what is term? Mga dala-dala natin, dala-dala sa buhay natin, mga mabibigat na bagay na ayaw natin i-deal. Ayaw natin ikwento. Sabi nga ni Brother Jangin na, the secret life. The secret life. So kung ano yung mga bagay sa buhay natin na kahit sa mga close friends natin, hindi natin pwedeng i-reveal, yun. No, it could be the thing that you did yourself or something was done to you. Isa sa mga prayer natin mamaya, kung sino man mag-lead ng prayer, was the generational healing prayer. The generational healing prayer is we go back in time, yung mga times na nag-disobey tayo sa parents natin, nag-disobey tayo sa mga taong gumagabay sa atin, nag-disobey tayo sa mga taong gustong tumulong sa atin. Kasi sila yung mga padala ni Lord sa atin. God's messengers, God's angels, who are supposed to guide us to the right path. Yet, lalo na sa mga parents natin, sinusuway natin. Minsan, hindi lang sinusuway, itinatakwil pa natin ang mga taong yun. Itinatakwil, gusto natin silang kalimutan. Dahil number one, hindi natin sila matanggap. Maybe. Meron silang ginawa na hindi natin ma-let go. Hindi natin mapatawad. No? Meron dyan, di ba? Hanggang sa kabilang buhay, dala-dala pa rin nila yung hinanakit. No? Sa isang sa tao na yan, o sa magulang na yan. No? Ang may sakit pa, pumanaw na lang mga magulang, pumanaw na lang mga kapatid, hindi pa rin nagkapatawaran. That's the most unfortunate thing that can happen to us. Na yung mga magulang natin, mga mahal natin sa buhay, pumanaw na lang, we didn't have chance or time to reconcile with them. So, for us to receive fully ang Holy Spirit, God, and allow Him to work in us, we have to recognize that. Well, isa pa, recognition, diba, para sa confession, diba, pag nag-confess tayo, Father, these are the sins that I have committed. These are the wrongdoings, no? Nagawa natin. That is only a recognition. Amen? If you're familiar with what you do in confession. What the priest does is he counsels you. Diba? Bibigyan niya kayo ng advice at saka bibigyan niya kayo ng suggestion
kung paano nyo ma-deal yung mga bagay na gawa nyo. Kasi kung hindi ma-deal yan, paulit-ulit lang yan. Di ba? Parang mga sugat. Pag ang sugat, lalagay nyo lang ng band-aid, kailangan na pala ng surgery, ano mangyari? Pabalik-balik lang. Mawawala sandali. After a while, nandyan na naman. No? Nandyan ang virus. Hindi na-deal lang ang ugat at saka origin ng nangyayari. No? So, specifically, because of the spiritual dimension of our seminar, these things na kailangan natin to surrender are the ones that are anti-God, anti-Christian. There's an enumeration here. I'd like to talk to you. But before that, recognition is one thing, repentance is another thing. No? Pag sinabi pag nag-confess tayo sa meron akong simple lang. Paano bang backbiting? Chinismis. Simple lang yan, ha? Chinismis ko po yung kaibigan ko. So you recognize the chinismis, that's wrong, right? Now, anong gagawin mo? Sabi ng pare, pinatawad na kita. Pero, kailangan mag-effort ka para hindi maulit. Mag-effort ka para hindi maulit. That's what you call repenting, dahil na-recognize mo na hindi tama yon. Hindi yun ang kagustuhan ni Lord. Ano ang kagustuhan ni Lord? Nagawan mo ng mabuti ang kaibigan mo, di ba? So, there is what you call replacement sa temptation na mag-chismis. Instead na i-chismis mo, mag-iisip ka ng bagay na nakabubuti o nakakatulong sa relationship mo sa iyong kaibigan. Kaibigan lang yan. Let's talk about lying. Lying, pagsisinungaling. Mas mahirap yan. Kasi mayroong tinatawag na outright lies, mayroong white lies. Alam niyo yung white lies? The justifiable lies. Habang, hindi naman masyado. Kunti lang. Kunti lang naman kupit. $20 lang. Bakit? $20 sa $20,000, kupit pa rin yun. But the question there is, where is the temptation coming from? Sabihin natin, kailangan ko ng pera. Nagigipit ako. Kasi may kailangan akong bilhin. Ang question ngayon, kailangan mo bang bilhin yun? Gaano ka, hindi pangangailangan mo for you to resort to doing something sinful. So you have to go into the motivation for the thing. Ang problema sa atin, sabihin, bukas hindi ako magkukupit pa. Pero pag panahon na ng pangangailangan, desperate ka na. No. The temptation will be greater to do it again. Si Taning pa naman, no? Let's talk about the evil one. Pag nagsimula ka ng magsinungaling o nagsimula ka ng mangupit ng maliit na bagay, sasabihin niya, kala ko ba ang banal-banal mo, hindi ka mangungupit, hindi ka magsisinungaling. Pag nangyari for once, sasabihin niya sa'yo, kita mo? Hindi ka naman pala kasing banal. Tawag nila guilt trip. Di ba? Sabihin ni Taning, dati sabi mo, hindi mo gagawin. Ngayon, ulit na. Kasama ka na para sa akin. Dito ka na lang. Di ba? Sabi nga nila, nadapa ka na. Nadapa ka na, nahulog ka na sa putik. Doon ka na sa pusali, hindi ka na babangon. The natural thing to do is get up, right? It's easy to get up. It's easy to say na gusto ko bumangon, Lord. Pero kalimitan, nasa Romans 7 yan, no?
A lot of times, we desire to do good. Amen? Amen. Hindi naman tayo nasushort sa desire. Gusto nating mapabuti. But, kahit you realize na the more you want to do good, the more na para kang hindi lang tinitem. There is something in you that pushes you to do the exact opposite of your desire. Yes. Diba? That was the same dilemma ni St. Paul dun sa Romans, no? Letter to the Romans. Sabi niya, I want to do good, yet there's a force in me, no, that pushes me to do what is not what I want. I'm convinced that it's not correct. It's not right. But there's a force in me that pushes me to do it. And that part is what you call sin. The power of sin. The power when we disobey God, that in itself creates the power to repeat it. Kaya kailangan natin idalhin yun sa Panginoon and ask the Lord to heal us. Kaya the prayer is always, Lord, I surrender this to you. I repent and give me the grace to renew my life. And give me the grace and the opportunity to do something good para ma-replace yung mga bagay na hindi kasiya-siya sa buhay natin. I mean, God has promised that I came that you will have life and have it to the fullness. But for us to receive, paano ba tayo tumatanggap pag binibigyan tayo ng regalo o inabutan tayo? Diba? We receive with open palms, right? We don't receive with a closed fist, sabihin nila. Itong closed fist, ano to? Laban, diba? You are opposing, no? You are in opposition. But in this one, that means you are open, you are willing to receive. That's why we do that part of saying, let's close our eyes, let's put our hands facing up and open it. Because that's a symbol that we are surrendering to the Lord everything that we have. Ang isa pa, ang lahat ng mga bagay na mga kinikim-kim natin, di ba? Pag may galit tayo, kinikim-kim natin yan, di ba? Pag meron tayong nagingit tayo, gano'n din, no? Parang gusto mo siyang durugin. Gusto mo siyang saktan, no? Gusto mo maghiganti. So, when we surrender these things, we have to release. Release yung mga galit natin, release natin ang mga unforgiveness natin, no? And we allow those things to fall out of our hands, of our control, no? Hayaan natin si Lord ang mag-deal sa mga bagay na yun, no? Dahil we are not actually in control. We are holding on to it sa galit natin, sa mga hinanakit natin. But akala natin, control natin yun. Sila ang nagko-control sa atin. Kaya tuwing makikita mo yung taong kagalit mo, hindi mo kayang umiti. Hindi mo kayang makipag-usap. Bakit? Galit ka eh. Hindi mo siya mapatawad. Hindi mo siya ma-release. Lalo na when you are asked to bless that person. Gusto ko ngang patayin. Ipagdasal ko pa na ma-bless sa tao yan. Kaya sabi nyo na sa kong minsan, may the Lord bless you and keep you far, far away from me. Yeah, it's true. Instead of saying, Lord, please bless this person, kailangan po niya ang blessing mo. So I pray for him, for her, na sana magkaroon sila ng kaayusan. May issue din ng tao yun. Sana magkaayos kami at sana magkakasama kami magsisiki sa iyo. Isn't that great? Ang dati mong mortal na kaaway, maging matalik mo ng kaibigan na magsisiki sa Panginoon. Amen? O sino dito magkaaway sa kwarto na to? Sino na? Kaya nyo kausapin ng
Ano? Close kayo? I'm sure meron kayo mga iniiwasan na sana, Lord, keep her away from me. No, not because you don't like that person. It's just that there's something there na para kang, tawag na, hindi mo ka vibes. Di ba? May personalities na hindi mo type. Kung ikaw ay tahimik, ayaw mo na maingay. Kung ikaw ay maingay, gusto mo makikinig lang sila sa iyo. Everybody has different personality. Amen? Amen. So, first, let's be honest. There are things that are not right with us. Let's be humble. No? Kailangan nating isurrender kay Lord. Let us not play God. Do you understand what I'm saying? Si Lord ang may power to change things. Iniisip natin kung minsan, I have the power to change the life of my daughters or my children. I have the power to change my state in life. No? I have the power to na pwede akong yumaman. That's what you think. But as you go through life and you encounter failures upon failures, finally you surrender. Hanggang dito na pala talaga ako, Lord. No? No, there are things in life na noble, di ba? Gusto nating magkaroon ng sariling bahay. Sino pa naman ayaw ng gusto ng sariling bahay? Pero, kung papatayin mo naman sarili mo, masisira naman ang pamilya mo para lang sa bahay na yan. Anong gusto mo? Pamilya mo o bahay? Parang kwarta o kahon, no? Di ba? So, hopefully, we will, after the seminar and after you have reestablished the real humble relationship with the Lord will tell us kung ano talaga ang priority natin. Tutulungan naman tayo ni Lord to make that decision. And many times, the Lord will work instantly on something that is doable. But oftentimes He will ask you, they will tell you, He will give us the grace. He will give us what we need to persevere. No? Hindi naman lahat instant na, hindi naman ATM si Lord. No? ATM, Lord, bigyan mo ko ito, bilihan mo ako. Bukas, wala na itong kahirapan ko. Bukas, maganda ng trabaho ko. Bukas, lahat. Hindi. A lot of things have to take time. Now, ang question mo na lang ngayon, do you have the patience and perseverance to allow the Lord to unfolding yan, to roll out the path of salvation, the kind of life na inihanda para sa inyo. Amen? Amen. Okay. So honesty, humility, and of course, renunciation. If there are things na dapat natin talaga i-give up na. Now, hindi ko itatanong pero tinanong yata ni Brother Jack kanina, ano yung bagay na willing kayong i-give up? Na dapat i-give up, hindi lang willing, dapat i-give up. Recognition. Recognizing na and asking God to help you to give it up. At pag nag-give up na, huwag nang balikan. Ayan, mahirap. Kasi kung minsan, well, this is a reality also, spiritual reality. Ang evil spirit daw, you have to be aware of this. Ang evil spirit, kapag na-cast out, kapag na-driven out sa buhay natin, lalabas yan, maghahanap ng ibang nilipatan. Kapag dating sa labas, wala siyang malipatan, sabi niya, mas komportable ako sa pinanggalingan ko. Babalik yan. Mag-iimbita pa yan ng 7 other spirits. 7 others. So, hindi lang original, halimbawa, the spirit of gambling na nitaboy mula sa iyo, hindi ka na nagagapol. Naghihintay ng panahon na biglang matitempt ka na mag-gamble ulit.
kapag nangyari yan, mas malala lalo ang situation mo. Kaya kailangan natin, so in our spiritual journey, the new life later on, kailangan natin ng daily renewal and daily recommitment to the Lord and asking Him, the prayer to take authority, to take control of your day, of your life, of your mind, of your choices. So kapag nagsimula na kayo sa new life, dapat tuloy-tuloy na. Hindi yung, term na yan, yung manok, patuka-tuka. May gana ako ngayon, tutuka ako. Wala akong gana, doon muna ako sa kabila. Kaya mapapansin nyo, walang sharing dito eh. Yung mga nag-commit sa kay Lord sa new life, even their friends, mababago. Mapapansin yan sa mga gumraduate dyan. Ang dating mga close friends mo, kabarkada mo, sometimes itatakwil ka na nila kasi weird ka na. Dati kasama ka sa mga drug lord, gambling lord, ngayon praise the Lord ka na. Diba? Amen. Because when the Holy Spirit works in us, He will take away those things that are drawing you to the wrong side. Yun naman ang Holy Spirit. That was God is. He always wants you to draw to something good. Kaya lang, you have to make the choices. Even the choices of music. Dati mga rock music, mga mga malalaswang music. Okay, may mga dyan na mga worldly music. Paano nyo papalitan yan? Then you have to start listening to spiritual music. Amen, di ba? Totoo yan. Kami ni Sister Tess nyo, when we started after our LSS, ang dami na may mga worldly songs, non-spiritual song. Pero we chose, mula ngayon, praise songs na lang ipi-play. Ipi-play sa stereo, sa hi-fi, o sa kotse. Now, if you take, you ride with us a car, puro spiritual music lahat nandun. Kasi, the Spirit, the Holy Spirit will tell you na, ang laswa naman ng music na yan. You will feel that, parang isinusukan ng Holy Spirit, yung mga ganong bagay. So, if you are sensitive to the Spirit, you yourself will change that. So, hindi ka napupunta sa mga lugar na, of course, that leads you to sin. Diba? Hindi ka na makikipagbarkada sa mga taong, will draw you back to sin. At hindi ka na rin siguro iinom ng mga bagay. It's okay to define, but iinom ng mga either drugs or hard drinks na nawawalan ka ng control. That the Holy Spirit is no longer in control. Kapag espiritu ng alak na minsan ang what you call that, nag-take over, anong nangyari? Ang dami natin ginagawa, hindi natin alam. Diba? And, ito pag last. Last na lang to. Forgiveness. Not forgives, but forgiveness. It's a fact that all of us have committed something to hurt people. Right? Minsan yung kalimitan, ang mundo yata, lahat ng tao gusto na lang saktan ng iba, di ba? Well, sa kalimitan, dinajustify pa natin yung desire natin na saktan ibang tao. Kasi sinaktan niya ako, siya nauna. Di ba? Sa kay Lord, it doesn't matter anymore kung sino ang nauna. Kung sino, ikaw ba ang biktima o ikaw ang nakabiktima. It's no longer an issue. Kaya nga minsan sa LS namin, what we do is, we ask everyone to approach all the other people without saying anything. No? But two things. It's either you want to forgive that person or you want to seek forgiveness of that person. So everybody approach everybody, embrace everyone, and say a blessing. So para walang chismis kung sino, siya pa yung kaaway pala niya yan, or siya nakagawa ng masama, siya ang biktima, no? It
doesn't matter anymore. That's why forgiveness is something that you should be willing to give to another and should be willing to receive. Iba din yung pag pinatawad na pero ikaw mismo hindi mo matanggap yung forgiveness nila sa'yo. Weird, no? Pinapatawad ka na, ayaw mo katawad. Kasi guilty. No, ang guilt trip is not of God. Reconciliation and forgiveness is of God. So yun ang mga bagay lang ng mga obstacles sa buhay natin. Non-Christian practices, spiritualism, mga spiritista dyan, witchcraft, occultism, sexual intercourse outside marriage, adultery, homosexual acts, murder, robbery, shoplifting, cheating, lying, slander, drunkenness, and getting stoned on drugs. So drugs, we're not telling you to stop taking medication. We're talking about drugs that are destructive drugs, no? Not medication. So, in our Christian faith, we don't advise people na huwag mag-take ng medicine. Although may mga sekta na minsan, mahihil kayo kay Lord, na kailangan mag-take ng drugs. No. A doctor is also an anointed minister of God. Amen. Ito pa, last. How do we do this? Paano natin matatanggap? Isa lang, di ba? Be willing. Kung wala kasi ang desire, tulad ng sinabi ko kanina, kung wala ang desire na that we want the Holy Spirit, hindi rin mamimilit ang Holy Spirit. Kaya ang kanta natin, Lord, I want your Holy Spirit. Diba? We have that song, right? Lord, I need you. It is when we have to speak it and we have to desire it. And we have to truly express it to the Lord. Kasi pag sinabi natin kay Lord na, Lord, I want your blessing. I want to submit to you. Lord, please give me the Holy Spirit. So yan ang formula dyan. Simple lang formula to receive God's gift. Then, pag nangyari yan, then the Holy Spirit, God can work to give you, to lead you in that new life, the new beginning, the new anointing, and the new relationship with the Lord. Hopefully, after this, close na kayo to Lord. Si Lord naman palagi close sa atin. Ang question na natin, tayo umiiwas kay Lord. Amen? Amen. Now, ang obstacle lang dito, obstacle. Kahit na willing ka na, humingi ka na, open ka na, ang obstacle dito, feeling of unworthiness. Yung parang, Lord, sobra na, parang I don't deserve it. Of course you deserve it. Diba, sabi ko pala, at the beginning kanina, God is good. He does not create junk. Every one of us is valuable in the eyes of God. Amen. He values us, He respects us. More importantly, He loves us. Kahit saan man tayo galing, kahit ano man ang nagawa natin. No? The only thing that would stop God's love and the Spirit of God working for us is when we don't believe that He can do it to us. So believe you are worth God's time. You are worth God's attention. And you are worth God's gift. Amen? Amen. The other one is fear. Natatakot tayo na kung ano mangyari sa atin. Just don't be afraid. God will always be there. Doubt. Yung doubt naman yung pagdududa. Si taning lang yan. So we have to tell taning, stay away from me, Satan, by the power of Jesus. Pride. Hindi ko kaya ko na to. Yung sabi ko kanina, playing God. Hindi ko na kailangan si Lord.
I can succeed, I can do well without God's help. Pride. Yan ang problema ng taning, di ba? Any question? Willing na ba kayo? Amen. Sumagot. Doon sa likod lang. Walang sagot dito. Willing na ba kayo? Amen. Alam nyo na ba kailan yung isurrender sa kay Lord? I'm not gonna ask you individually. Naisulat nyo na? Yes po. Sinunog nyo na? Iba, dito. Babasahin pa. I don't know how Father Jay will do it. Pero in some of our seminars, we do what you call the burning of sins. Susulat lahat ng mga sins, lahat ng mga gustong isurrender kay Lord. Pati ng asawa na isurrender kay Lord. Susunugin. Well, identify it. Give it to the Lord and just ask the Lord to deal with it. You don't want to do anything with it. Bahala na si Lord. Paano niya i-deal ang mga sakit, hinanakit, at saka mga unforgiveness na yan. Basta, pag sinabi ng Lord, pray for them, bless them, and just allow me to take care of them. That's surrendering to the Lord. Amen? Amen? Kayo dyan sa likod. Amen din? O, bantayan nyo sila mamaya. Baka mangyari sa kanila. Let's have our final song. Ano ba final song natin? Okay. This is a song of surrender. And I invite you to just reflect on the lyrics of the song. This is a song of surrender to the Lord, just asking the Lord to heal and deal with us and restore us. All we like you. Each of us we have all sinned and fallen short. Show us your mercy and grace. Take us to your holy place. Forgive our sin. In your presence. Jesus is something. He was despised. Draw us to you. Before you, cleansed by your blood, oh Lord, show us your mercy and grace. Take us to your holy place, forgive our sins, and heal our land. We long to live in your presence once again. Show us your mercy. Show us your mercy and grace.
Heal our land. We love to live in your presence. Dear Lord, thank you once again for this opportunity to listen to you and to recognize how we have fallen short of your glory. We ask you, dear Lord, to continue to give us the grace to submit to you, to seek your healing and forgiveness. And also, dear Lord, we ask you, we seek you, we ask you for the grace to also let go and forgive. Forgive especially the people who have hurt us, the people who have been the cause of our suffering, and the people, this Lord, where we harbor, with whom we harbor bitterness and forgiveness, and the desire to get even, to get revenge. All this, dear Lord, we thank you, we glorify you, and we continue to worship you. You will always be glorified. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Father, Son, and Holy Spirit. Amen. God bless you.